iba yung feeling, eh, iba yung hunger, 'no? Yun lang naman yung sa'min kaya siguro guys, kahit na marami kaming pinagdaanan dito, hindi namin naisip sa sarili namin na balik na lang tayo ng Pilipinas, 'no? Walang gano'n talaga guys. Never pumasok sa isip namin na babalik kami ng Pilipinas. Kasi ganda, oh. Lakad pa rin. Yan, may train tracks. Tawid tayo dito. Diba? Yan. May train. Siyempre, hindi yan safe. Lakad na tayo. Hindi tayo mag-video dyan. Baka dumating ang Home Along the Riles. Pero ayan siya. Lakad pa tayo. So ayan, lakad pa tayo. Makikita na natin yung mga bundok. Shoutout pala kay Gerson, no? Tsaka kay Par David, na lagi naglalakad sa mga video nila. Nakaka-inspire. Kaya ito, lakad din tayo guys. Okay, naglalakad pa rin tayo guys. Ganda ng nilalakaran natin dito. Amazing. Sarap huminga. Grabe. Dami kasing dami mo nakikitang mga puno. Yan, napakasarap maglakad. Hindi mo mapapansin yung pagod guys. Pero napakaganda nito sa katawan natin. So ngayon, ewan ko, nakaka 6,000 steps na yata ako. So meron pala nagtatanong sa atin guys, no? Kasi nga, na-share ko doon sa mga Pasko ng mga videos na may mga na-experience din kami dito na hindi maganda. So ang tanong nila is, ba't daw hindi na lang kami bumalik ng Pilipinas? No? Noong na-experience namin yung mga bagay na yun, ba't nila lang daw ako umuwi ng Pilipinas? So ngayon, sasagutin natin yan. Kasi hinihingal ako. Anyway, so sasabihin ko sa inyo yung reason guys kung bakit hindi namin naisipang bumalik ng Pilipinas. Okay, nakarating na tayo sa medyo mataas na lugar. Nakikita ko na yung dagat tsaka downtown area. Kahingal, pero sarap maglakad talaga. Lakad pa tayo. Alright, so nakaupo din tayo. Grabe, ang habang lakad nun. Ganda ng view natin dito. Ayan, malaking puno. So ayan, upo muna tayo dito. Dito natin tutuloy yung kwentuhan natin. Okay. So bakit daw hindi kami bumalik ng Pilipinas, no? Alam nyo guys, bago pa kami pumunta dito sa Canada, in-sync na kami nung asawa ko. So alam na namin kung ano yung gagawin namin. At ang isa sa major reason kung ba't hindi kami or hindi namin naisipang bumalik ng Pilipinas is sinet na namin sa isip namin na wala na kaming babalikan. Although meron naman, no? Kasi majority ng family namin nandun talaga, 'di ba? Pero mas minabuti namin na may mga plano kami pero hindi kasama yung pagbalik ng Pilipinas. Siguro nag-iisip kayo, parang hindi yata tama yun, di ba? Kasi dapat pag meron kang ganito kalaking desisyon na gagawin, may reservations ka, di ba? Or meron kang para bang fallback, no? Which is, tama naman talaga yun guys. Kailangan nyo talaga meron kayong
parang yung just in case, 'di ba? Na hindi kayo mag-succeed, meron kayong pupuntahan. Well kami meron kami mga just in case. Sabi ko nga 'di ba meron kaming plan A to Z 'no? Pero sasabihin ko sa inyo, hindi talaga namin naisip na ilagay doon yung sabihin natin na kasama ang Pilipinas or pag-uwi ng Pilipinas, doon sa mga plano namin dito sa Canada. Hindi ko sasabihin na para sa lahat 'no, pero para sa amin kasi kinda nakatulong yun, eh, 'no. Kasi ang feeling namin nun dahil nga hindi ganun yung mindset namin, na alam namin na wala na kaming babalikan sa Pilipinas. Lahat ng ginagawa namin talagang full-blown talaga 100 or 200%. Kasi parang alam mo na 'pag nagkamali ka dito, wala kang babalikan, eh, 'no? Kaysa kasi yung 'di ba 'pag meron kang mga reserba, halimbawa meron kang aayusin 'no, parang sa'yo okey lang na magkamali kasi nga may mga reserba ka pa, 'di ba? Pero 'pag alam mo na eto na yung last shot mo, iba yung feeling, eh, iba yung hunger 'no. Yun lang naman yung sa'min kaya siguro guys, kahit na marami kaming pinagdaanan dito, hindi namin naisip sa sarili namin na balik na lang tayo ng Pilipinas 'no. Walang gano'n talaga guys. Never pumasok sa isip namin na babalik kami ng Pilipinas. Kasi sabi ko nga sa inyo 'pag nakikita ko yung mga anak ko na lumalaki dito, nagkakaroon sila ng magandang future dito, mas tumitindi yung pagpupursige na kailangan makahanap tayo ng paraan, kailangan meron tayong magawa na way para mag-stay dito, para maging permanent tayo dito. Gano'n lagi guys 'no. Kaya nagulat na lang din kami nung sumunod-sunod na 'no, nakakuha kami ng PNP, tapos hanggang sa naging PR kami. Do'n na lang namin naramdaman talaga yung pagod na pati yung pag-iisip na napaka-risky pala nung ginawa namin. Kasi guys, kasama namin 3 bata 'no. Sabi ko nga dun sa mga past ko na rin ng mga videos na 'pag nagkamali kami or 'pag hindi naging successful yung pagiging PR namin dito, hindi lang kami yung maapektuhan, pati yung mga anak namin 'no. Lalo na nagkakaroon na sila ng mga friends dito, nagugustuhan na nila yung mga pag-aaral dito. Kaya mas tumindi rin guys yung reason o yung pagpupursige na wala kaming babalikan ng Pilipinas or hindi kami babalik ng Pilipinas, parang gano'n. I am not saying guys na magwo-work 'yan sa lahat 'no, kasi nga magkakaiba tayo ng journey dito, magkakaiba tayo ng pathway, magkakaiba tayo ng mga reason kung bakit tayo nandito sa Canada or kung nasang mang country ka. So, hindi ko sinasabi na yung naging process namin or naging steps namin, naging plan namin, applicable din sa inyo guys. So, kailangan talaga gumawa kayo ng sarili niyong plano, sarili niyong reason para makapag-stay kayo dito sa Canada, di ba? And guys, hindi ko sinasabi dito na hindi maganda na meron kayong plano na uuwi na lang kayo ng Pilipinas. Hindi gano'n guys. Hindi gano'n yung context na gusto kong sabihin sa inyo. Walang problema guys kung dumating kayo dun sa point na sasabihin sa sarili nyo na uuwi na lang kayo ng Pilipinas. Walang problema doon kasi nga sabi ko nga, yung mga pinagdaanan natin dito, dadali na natin yan kahit na saan tayo pumunta eh. The fact na nalagpasan mo yan at nairaos mo yan, ibang version ka na ulit kapag balik mo ng Pilipinas. Ang point ko lang dito is, nakatulong yung thinking namin na hindi kami babalik ng Pilipinas para mas maging hungry kami or mas maging porsigido kami na makuha talaga yung permanent residency. Again, to each his own yan guys. Kanya-kanya tayo ng journey dito. I am just sharing with you at sinasagot ko lang yung tanong kung bakit hindi namin naisip na bumalik ng Pilipinas although naka-experience kami ng maraming struggles din dito sa buhay Canada natin. Di ba? So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo. Sana nasagot ko yung tanong na bakit hindi namin naisipan na bumalik ng Pilipinas kahit na ang daming naging struggle dito sa Canada. Okay? So, yun lang guys.
Thank you for watching and see you on my next video. Peace!